Oh, to. Buat dipuga. Ara kagali. Ari man gid gyapon ko. Kumusta? Magandang oras. Welcome back to my very small channel to. RZ. May ara kita karon napapanahong issue na istoryahan, pag-usapan natin paghambalan bahin sang administrasyon versus Pacquiao about corruption. Duterte versus Pacquiao. Sang ginasiding ni Pacquiao nga may ara korupsyon, nagapalag ang administrasyon. Pinapaliwanag ni Secretary Harry Roque na mali daw si Pacquiao. So, up to this point, may duha ka grupo na nagabangayan sa administrasyon kag Pacquiao. Nagbabangayan silang dalawa kung sinong tama at sinong mali. Well, sa puntong yan, mayroong tinatawag na, anong termino nito? Yan ang tinatawag na human skill. Nagbabangayan kung sinong tama at sinong mali. Yan tinatawag na human skill. So, nasa atin ang hambing kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Nung sinabi ni Manny Pacquiao na dumoble raw ang korupsyon, sa palagay ko hindi naman yata dumoble, no? Siyempre, kahit paano may ginagawa naman ng ating Pangulo na sinasawata nga niya lahat mga may kabulukan sa gobyerno, di ba? May pinagtatanggal siyang mga tauhan sa custom at kung ano-ano pa man mga ahensya. So, sa punto niyan, sabihin ni Pacquiao na dumoble, oy Pacquiao, medyo umayos-ayos ka rin ng konti, no? Palagay ko hindi dumoble. Kung sabihin natin na may korupsyon, ay talagang may korupsyon naman, no? Nung sinabi ni Pacquiao na dumoble, para sa akin ay mali yan. Pumalag ngayon si Roque. Sabi ni Roque na walang ebidensya. Hoy Roque, makinig ka, ha? Siksik mo to sa kaunting kaisipan mo. Maigi pang ating Pangulo, aminado meron talagang korupsyon. Tapos ikaw naman Roque, sabihin mo na wala. So anong point mo doon na wala? Nais mo bang sabihin na walang ebidensya na mayroong korupsyon? Or walang ebidensya na dumoble? Kung sabihin mo na walang ebidensya na dumoble, ay medyo tama kayata doon. Saan nga ba si Pacquiao kukuha ng mga impormasyon na dumoble yung korupsyon? Parang tama ka doon nung sinasabi mo na dumoble, walang ebidensya, ay medyo tama ka. Ngunit ang sabihin ni Pacquiao na mayroon korupsyon, tapos sabihin mo na walang ebidensya, saan walang ebidensya? Walang ebidensya na mayroon korupsyon? Mali ka doon, ha? Mayroon korupsyon. Ano po? Mayroong mga tinatawag na internal evidence na mayroong korupsyon. Ano ba yung internal evidence? Nandyan yung dambuhalang kaban ng bayan, ha? Nandyan yung malalaking pera, internal evidence. Kaya nga may nahalongkat na mga may nahalukay na mga korupsyon sa Department of Health, DOH at saka sa custom at kung ano-ano pang ahensya ng gobyerno. Nagsilabasan ng baho, lalo na paparating na eleksyon, lalo na ngayon, di ba? Nag-impisa na ngayon, nagbabangay na kayo. Yan mga internal evidence. Ano yung mga
external evidence naman. Simple lang, kayo-kayo mismo mga politiko, ha? Pagsapit ng eleksyon, anong ginagawa nyo? Nagpapatayan kayo, di ba? Tinutumban yung mga kalaban nyo sa politika. Dahil ang nais nyo, walang ibang aangkin sa trono. Kayo-kayo lang maghari sa pinagharian yung pwesto kung anumang lugar, no? Nagpapatayan kayo. Bakit kayo nagpapatayan? Kasi gusto nyo manatili sa pwesto. Dahil ay, anong mayroon doon? Siyempre nandoon yung dambuhalang kaba ng bayan. Gumagastos kayo ng malaki. Para pa sa ano pa? Saan nyo babawiin yon? Gumagastos kayo ng malaki sa eleksyon. Kayo mga politiko, di ba? Sa kaba ng bayan. Kaya kung sabihin nyo na walang korupsyon, hoy, patuhog ang puwet ko sa nagbabagang bakal kung walang korupsyon. Ano? Maganda na kayo ng bakal, tuhog. Tuhogin yung puwet ko. Patunayan nyo sa akin na walang korupsyon. Yung sinasabi na Rocky na walang ebidensya ay ganito yun, ha. Alam nyo, may alam akong kanta. Kahit sa elementary kinakanta to eh. Hanggang kabisado ko pa yung sinasabi na malilinis ang mga ngipin, ang sarap kumain. Tama ba yon? Sarap kumain? Mali. Ang tama doon, malilinis ang mga ngipin, may kiki pa sa daplen. Ayun. Ano mo yung daplen? O kayo mga Tagalog dyan, medyo pagkaanga-anga kayo, anga-anga naman kayo. Hindi nyo intindihan yung daplen? Salitang Bisaya yan. Pangalawa sa Tagalog yan. Second language sa ating bansa, Pilipinas. Kaya mag-aral-aral kayo ng Bisaya para huwag kayo maging anga-anga mga Tagalog kayo. Ibig sabihin ng daplen, gilid, ha? Kahit gaano nga naman kalinis yung ipin natin, kahit toothbrushin mo ng toothbrushin yan, no? May ke pa rin yan sa daplen. Ano po? Kaya ito ho, Harry Roque, makinig ka uli, ha? Sinasabi mong walang ebidensya na mayroong korupsyon. Ano, bigyan kita ng example. Kung sabihin ko sa'yo na, alam mo, nagtotoothbrush ako kaninang umaga. Baka naman sabihin nyo, saan ebidensya? Wala nga naman talaga pakitang ebidensya. Maliban na lang kung pwede kukunan ng, anong tawag natin dito? Matatawag ba natin, fingerprint yung ipin natin? Ito-print yung ipin natin? So, hindi pwede, di ba? So, wala akong maipakitang ebidensya na nagtotoothbrush ako kaninang umaga. So, ang lalabas ngayon, walang toothbrush. Ibalik na rin sa yung tanong, bakit kayo, nagtotoothbrush ba rin kayo kaninang umaga? Kung sabihin nyo naman, siyempre man ibalik ko sa inyo tayo, bakit? Asaan ebidensya? Wala rin yung pakitang ebidensya. So, nalabas, pare-pare tayo, mga babahong hininga. So, yan ang ibig ko sabihin. Kahit nililinis na ni Duterte ang mga korupsyon na yan, hindi ba rin mawawala yan? Katulad ng pagtututbrush mo sa ipin. Kahit anong toothbrush mo sa ipin, may ke pa rin yan sa daplen, sa gilid. Makinig kayo. Kayo mga DDS, vlogger, makinig kayo. Huwag niyong sabihin, talagang napakalinis yung administrasyon natin, walang korupsyon. Hoy, sinasabi ko na, tuhugin nyo ng bakal ang aking puwet sa nagbabagang bakal pag walang korupsyon talaga, ha? Porkit walang maipakitang ebidensya, synonymous na ba talagang wala na? Wala na ba talagang pangyayaring naganap? Siyang intindihin nyo. Labas kayo mga DDS vlogger dyan, ha? Ito lang pong palatuntunan na bumabatikos sa dapat batikusin, po? Siyempre naman, kakampihan yung tama, tadyakan yung hindi tama, yung mali. Ngayon, tungkol naman sa sinabi ng ating Pangulo na si Manny Pacquiao daw ay may
tawag nito, punch drunk. Ang masasabi ko lang, talaga namang kung granting, sabihin na natin, may mga tama sa may mga tama na kanyang utak ni Pacquiao sa kakasuntok, may ebidensya man, pinaghirapan niya. Lumalaban siya ng bugbogan sa pamagitan ng boxing. Granting, kung sabihin natin may pinagyayaw-yaw ni Pacquiao ngayon, ay yan ang resulta, mayroon ng punch drunk. So, hindi natin kukontrain ng Pangulo dyan. Siyempre, kanya-kanya naman tayong opinion kung anong nasa isip ng ating Pangulo. Kaya, Pacquiao, kung nais mong sumikat pa, asar din ako sa Pacquiao. Di ko alam kung anong nais pagdiinan mo Gusto mo yata Pacquiao na din lahat Ano bang ganait mong sumikat ng sumikat? Palibasa, Pacquiao mo, pilido mo, papakyaw mo lahat ng kasikatan. Mali na po yan. Kaya mag-focus ka lang muna kung anong kalagayan mo ngayon. Makontento ka sa ano man yung tinamo na kasikatan. Back to the sinasabi ng ating Pangulo na punch drunk. Para sa akin naman, nasa kanya yun, sa ating Pangulo. Punch drunk ang tinamo ni Pacquiao. Para sa akin naman, mahal na Pangulong Duterte, Your Honor, ako naman medyo may nais iparating sa'yo. Medyo naiinis ako, di ko alam. Sa pamagitan ng dito aking mahipiwatig sa'yo ang aking pagkadismaya. Nung pagkapanalo natin ng ETLOS, International Laws of the Sea, sinabi mo na kaya daw hindi ini-honor ng China yun kasi papi lang yun. Kaya nga tayo dinadaas ng China, binobole, halos sakupin na lahat dahil mayroon silang pangatuwiran, mayroon silang ebidensya. Anong mga ebidensya na yon? Mayroon silang mga dokumento. Anong mga dokumento na yon? Mapa at iba't ibang dokumento. Di ba't papel din yon? Yan ang kanilang pinaglaban, kaya lubusan tayong binubuli ng China na isakupin, tapos sabihin mo pagkapanalo natin ng ETLOS, papel lang yon, kaya hindi in-honor ng China. Para bang lang ginagatungan mo yung China na hindi in-honor tuloy yun So sa mga katwid, yung mga warrant of arrest na yon, kung ano na pa dyan, birth certificate, passport, ibig sabihin hindi natin i-honor yan, papel lang din yan di ba? Kung si Manny Pacquiao na mayroong punch drunk, ikaw naman nagmamalfunction yata yung kaisipan. Yan, tawag ko sa'yo, mahal na Pangulo, nagmamalfunction yata. So, yan lang muna po mga kababayan ang aking iparating sa inyo. Wala akong kinakampihan kung sinong mali sa administrasyon, maging sa oposisyon. Kahit kay Noynoy, maraming mga mali si Noynoy noon. Sir, inis na inis ako noon. Tingnan mo nung inaambos yung SUP 44 ba yun? Nagkandamate mga SUP 44, tapos si Noynoy pahayahay lang sa boy, nanonood ng karera. Kabulukan. Lahat ng kabulukan mo kahit sinong upo sa administrasyon, sa ating gobyerno, tutulog sa ko. Papanigan yung tama, sungal-ngalin yung mali. Wala akong pinapanigan. Hindi katulad ng iba. Ito ang programang walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, serbisyong totoo lamang. Yan, hindi katulad ng iba dyan, serbisyong totoo lamang daw. Bakit nga natili pa niyan dyan? Potok sa buho kayo. Sarap nyo hambalusin sabi pa ni Idol Sen, Sir Ben Talpo. So, yan po mga kababayan palapit na palapit ang eleksyon ngayon. Nagsilabasan na ang kanilang iba't ibang mga baho. Sa susunod pang na mga episode na aking gagawin, subaybayan natin ang takbo ng balita ngayon. Ano po mga kababayan, mga ka-MBBS, maraming po salamat. Pasensya na, medyo matagal-tagal ako nakapag upload ng video sapagkat
Siyempre, may buhay natin na maraming problema, kaya medyo nawala rin ako ng gana mag-upload ng mga video. Pero ayan lang, patuloy natin to kung ano pang pangyayari sa ating lipunan. Mag-upload tayo ng mga upload ng iba pang mga balita. Yan lang muna, pansamantala mga KMBBS. Maraming salamat.